Sa isang liblib na baryo ng San Telmo, sa Sorsogon, isang lugar na binabalot ng dilim at misteryo, naging alamat ang pangalang Donato, Tatay Nato, Tila Peña. Ang tinaguriang antingirong mananabas. Siya ay isang mangingisda sa umaga at tagapagligtas sa gabi. Kilala sa kanyang kakaibang kakayahan sa paggamit ng tabak. Ang kanyang armas, isang antigong itak na pinaniniwala ang may basbas ng mahika mula sa isang matandang albularyo. Ang nagsilbing proteksyon laban sa mga nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Ayon sa kwento ng matatanda, natamo ni Tatay Nato ang kanyang anting-anting matapos siyang iligtas ng isang mahiwagang nilalang mula sa tiyak na kamatayan. Binalaan siya ng nilalang na ang kanyang baryo ay magiging pugad ng mga aswang at ang kanyang bagong kakayahan ay magiging tanging sagot sa mga susunod na kalamidad. Sa tahimik na baryo ng San Telmo, kakaiba ang pakiramdam tuwing sumasapit ang gabi. Bagamat simpleng pamumuhay ang meron dito, pangingisda, pagtatanim at pangangaso, ang mga tao ay may lihim na kaba tuwing lumalalim ang dilim. Sa gitna ng baryo, ang lumang kampanaryo na hindi na nagagamit ay tila naging simbolo ng babala. Sabi ng matatanda, dito nagsisimula ang kakaibang presensya tuwing gabi. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, tahimik ang lahat, maliban sa huni ng mga kuliglig at alingawngaw ng alon mula sa karagatan. Sa bahay ni Tatay Nato, habang abala siya sa paghasa ng kanyang antigong itak, may narinig siyang malalim na ungol mula sa gubat na malapit sa baryo. Agad siyang natigilan. "Donato, narinig mo ba iyon?" tanong ni Aling Silya, ang kanyang asawa, habang tila nanginginig sa kaba. "Oo, Silya. Parang iba ang tunog na yon. Hindi ordinaryong hayop ang gumawa noon," sagot niya habang mahigpit na hinawakan ang itak. Lumabas siya ng bahay upang tingnan ang paligid. Ang malamig na hangin ay tila may dalang babala. Sa kalsadang papunta sa gubat, nakita nang nanginginig sa takot ang ilang kalalakihan. Si Mang Andoy, ang pinakamalapit niyang kapitbahay, ay sumalubong sa kanya. "Tay Nato, may nakita kami sa gubat kanina habang nanguhuli ng baboy ramo. Hindi namin may paliwanag ang istorya niya. Parang tao pero may pakpak at matatalas ang mga kuko," nanginginig nitong sabi. "Malamang aswang iyan. Hindi ito maaaring hayaan. Kailangan natin maghanda," sagot ni Tatay Nato habang lumalalim ang kanyang boses. Ayon sa kwento ni Mang Andoy, nakita nila ang nilalang habang naglalakad sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nakaupo ito sa mataas na sanga ng puno ng balete. Ang mga matay kumikislap na parang apoy at ang mga kuko nito'y humahaba na parang mga matutulis na sibat. Nang tumingala sila, bigla itong tumawa ng nakakatindig balahibo, sabay sabing, "Malapit na ang takip silim. Lahat kayo ay magiging akin." Agad na lang nilisan ang lugar. Ngunit kahit nasa baryo na sila, pakiramdam nila'y sinusundan pa rin sila ng nilalang. Isa itong mananabas, ayon kay Mang Andoy, ang uri ng aswang na ginagamit ng itak ang biktima, pinuputol ang katawan at kinukuha ang laman loob. Nang marinig ni Tatay Nato ang kwento, alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan at ang kanyang anting-anting. Ngunit bago siya umalis, muling binalaan siya ng kanyang asawa. "Donato, hindi ito simpleng hayop. Hindi rin ito basta-basta na aswang. Ang sabi ng matatanda, ang mananabas ay may kakayahang mag-anyong tao at maglaho kapag nasugatan. Paano kung hindi mo sila kaya?" tanong ni Aling Silya. "Hindi pwedeng matakot ngayon. Kung hindi natin pipigilan, mas marami pa silang maaabot. Wala nang ibang tutulong sa atin, Silya,"
Sagot niya habang iniilaga ng balikat ang kanyang itak. Pagpasok ni Tatay Nato sa kagubatan, ramdam niya ang kakaibang lamig. Ang paligid ay balot ng dilim at ang amoy ng bulok na dahon ay sumingaw sa hangin. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, narinig niyang isang pamilyar na tunog, isang mabigat na hakbang mula sa likod. Biglang tumigil ang lahat. Ang mga kuliglig ay natigil sa paghuni at ang hangin ay parang huminto sa pag-ihip. Sa kanyang likod, isang matangkad na anino ang bumungad. Ang nilalang ay nakangiti. Ang mga matutulis nitong ngipin ay nagkikislapan sa sinag ng ambuan. Ang itak nito ay hawak ng mahigpit na tila mas matanda pa kaysa sa anumang nakitang armas ni Tatay Nato. Ikaw pala ang tinatawag nilang antingerong mananabas. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Wika ng nilalang, ang boses nito ay malalim at puno ng galit. Tumayo si Tatay Nato, buong tapang na humarap sa nilalang. Hawak niya ang kanyang itak na kumikinang dahil sa basbas ng anting-anting. Ang sagupaan ng dalawang nagsimula at ang bawat tagpo ay tila nagpapayanig sa kagubatan. Ngunit habang nagpapalitan sila ng atake, napansin ni Tatay Nato ang kakaibang lakas ng kalaban. Hindi ito nasusugatan kahit matamaan ng itak. Ang bawat palo'y nagiging parang hangin at ang nilalang ay nagiging mas mabilis at mas mapanganib. Hindi mo ako matatalo, matanda, sigaw ng mananabas habang tumawa ng malakas. Ngunit sa halip na sumuko, lalong tumapang si Tatay Nato. Hindi kita tatantanan hanggat hindi kita napapatay. Sagot niya. Sa pagkakataong iyon, tumingala siya sa langit, nagdasal at pinakawalan ang buong lakas ng kanyang itak. Biglang sumigaw ang nilalang, isang sigaw na tila nagpapayanig sa lupa. Ngunit sa halip na mamatay, bigla itong naglaho sa hangin. Iniwan si Tatay Nato na pawisan at tumihingal. Hindi pa tapos ang laban, bulong ni Tatay Nato habang dahang-dahang bumalik sa baryo, dala ang kanyang itak at ang panibagong pasaning mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, tahimik ang baryo ng San Telmo, ngunit ang mga mata ng bawat tao ay punong-puno ng takot. Ang balita tungkol sa aswang na mananabas ay kumalat na parang apoy. Ang mga batay hindi na pinapalabas ng kanilang mga magulang at ang mga lalaking nagsimulang maghawak ng kanilang mga gulok at sibat. Sa gitna ng kaguluhan, si Tatay Nato ang naging sentro ng pag-asa ng lahat. Habang nagtitipon sa plaza ang mga taga-baryo, nagsimula si Tatay Nato ng pagpupulong. Alam kong natatakot tayong lahat, ngunit kung hindi natin ito haharapin, mauubos tayo ng mga nilalang na ito. Hindi natin sila pwedeng hayaang maghari dito sa San Telmo. Paano natin sila lalabanan, Tay Nato? Hindi ba't para hindi lang sila nasasaktan kahit tamaan ng armas? Tanong ni Mang Andoy na bakas ang kaba sa muka. May paraan. Ang anting-anting na ito ay isa sa mga natatanging bagay na kayang tumapos sa kanila. Ngunit hindi ako pwedeng mag-isa. Kailangan ko ang tulong ninyo, sagot ni Tatay Nato habang inilabas ang kanyang antigong itak na kumikinang sa sinag ng araw. Nagsimulang magboluntaryo ang ilang matatapang na lalaki sa baryo. Kabilang na dito si Mang Andoy, si Cardo na isang mangangaso, at si Luis na kilala sa kanyang husay sa paggamit ng pana. Sama-sama nilang binuo ang isang plano upang tugisin ang mananabas. May naaalala ko mula sa mga kwento ng matatanda. Ang mga mananabas ay laging nagtatago sa lugar na maraming puno ng balete. Sagrado ang punong iyon sa kanila. Doon nila dinadala ang kanilang mga biktima, sabi ni Cardo habang nakaupo sa isang puno ng niyog.
Kung ganoon, kailangan natin magsimula doon. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod. Kailangan natin magdala ng mga gamit na panlaban sa kanila. Asin, bawang at tubig na banal. Iyan ang mga panangga natin. Kinagabihan, abala ang buong grupo sa paghahanda. Ang mga kababaihan ay nagpakulo ng tubig upang gawing banal sa pamamagitan ng dasal ng albularyo ng baryo. Ang mga kalalakihan naman ay naghanda ng kanilang mga armas, mga sibat, pana at itak na nilagyan ng bawang at asin. Habang iniaayos ni Tatay Nato ang kanyang itak, nilapitan siya ni Ating Silya. "Donato, sigurado ka pa sa gagawin nyo? Paano kung ikaw ay mapahamak?" Tanong nito, halatang nagpipigil ng luha. "Hindi ako pwedeng umatras, Silya. Kung hindi ako kikilos, sino ang gagawa nito? Kailangan ko kayong protektahan," sagot niya habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Kung ganoon, mag-ingat ka at tandaan mo, laging tumawag sa Diyos sa oras ng panganib," sabi ni Aling Silya habang iniaabot ang isang rosaryo. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula nang maglakad ang grupo patungo sa kagubatan. Ang daan ay puno ng makakapal na damo at ang paligid ay tahimik na parang pinipigil ang bawat tunog. Ang buwan ay nasa rorok nito. Nagbibigay liwanag ngunit nagdadala rin ng kakaibang kilabot. "Siguraduhin niyong laging magkakadikit tayo. Kapag nagkahiwa-hiwalay tayo, mas madali tayong madadali ng mga aswang," paalala ni Tatay Nato. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, napansin nilang lalong bumibigat ang hangin. Ang mga puno ng balite ay tila gumagalaw. Ang mga sangay parang mga kamay na humihila sa kanila. "Dito na tayo mag-ingat. Ito na ang lugar na nakita namin kagabi," bulong ni Mang Andoy. Habang tahimik silang naglalakad, biglang nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin na nagpatigil sa kanila. Sa isang iglap, lumitaw mula sa anino ang isang mananabas. Ang mga pakpak nito'y malaki at ang mga matay nagliliyab sa galit. "Ang tapang niyong mga tao. Pumunta pa kayo rito para mamatay," sigaw nito kasabay ng paglipad papunta kay Cardo. Sa bilis ng kilos nito, halos hindi makagalaw si Cardo. Ngunit bago pa ito makalapit, isang sibat ang tumama sa balikat ng aswang. Si Luis ang bumaril gamit ang kanyang pana. Sumigaw ang nilalang, ngunit hindi ito nasugatan ng tuluyan. Sa halip, nagalit pa ito ng lalo at sinugod si Luis. Mabuti na lang at mabilis si Tatay Nato. Sa isang mabilis na galaw, hinarang niya ang aswang gamit ang kanyang itak. Nang tumama ang kanyang armas sa balat ng nilalang, biglang nagliyab ang sugat nito. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng mananabas habang umatras. "Hindi ka makakaligtas sa akin," sagot ni Tatay Nato. Matapos umatras ang nilalang, napansin nila ang mga puno ng baliti sa paligid ay tila gumagalaw ng mas mabilis. Bigla nilang narinig ang mga boses na parang mula sa ilalim ng lupa, mga bulong ng kaluluwa na nagmamakaawa. "Tulungan niyo kami," wika ng mga tinig na siyang nagpatindig sa kanilang balahibo. "Donato, mukhang hindi lang aswang ang problema natin," sabi ni Mang Andoy habang nakatingin sa lupa kung saan may mga bakas ng dugo. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang malaking hukay na puno ng mga buto ng tao. Mukhang ito ang pinag-iimbakan ng mga biktima ng mananabas. Dito sila nagtatago. Dito sila nagpapalakas. "Kailangan nating sirain ito," sabi ni Tatay Nato habang pinagmamasdan ng hukay. Ngunit bago nila magawa ang kanilang plano, biglang lumitaw ang tatlong mananabas mula sa itaas.
Ang kanilang mga ngiti nakakatakot at ang mga itak nila'y kasing talas ng kanilang mga kuko. Malas nyo. Akala nyo ba'y makakatakas pa kayo? Sabi ng isa sa kanila. Habang nagtitipon ng mga mananabas para sumugod, muling hinawakan ni Tatay Nato ang kanyang itak at sinimulan ng isang dasal. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang mapuksa ang mga halimaw na ito. At nagsimula ang madugong sagupaan. Sa kagalagitnaan ng kagubatan, ang ilaw ng buwan ang tanging saksi sa pagsisimula ng digmaan. Ang tatlong mananabas ay nakapalibot sa grupo ni Tatay Nato. Ang kanilang mga ngiti na mapanukso at ang kanilang mga pakpak ay parang handang pumuksa ng sino mang magtangkang lumapit. Ito na ang katapusan niya, bulong ng pinakamalaki sa kanila. Isang mananabas na halos kasing tangkad ng puno ng baliti, ang mga matay parang lumiliyab sa galit. Si Tatay Nato, hawak ang kanyang makapangyarihang itak, ay hindi natina. Hindi kami basta-basta bibigay. Kayo ang mananagot sa lahat ng kasamaan nyo dito sa baryo. Sigaw niya. Biglang sumugod ang unang mananabas. Ang mga kuko nito'y matatalas na parang mga labaha at ang bilis ng kilos nito'y mahirap sundan ng mga mata. Ngunit si Luis, ang tagapagmana ng grupo, ay mabilis na kumilos. Pinakawalan niya ang isang palaso na nilubog sa asin at bawang. Tumama ito sa pakpak ng nilalang dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Nakakainis kayong mga tao, sigaw ng mananabas habang nanggagalit. Habang abala ang nilalang sa pagsubok sa naalisin ang pana, si Mang Andoy naman ay sumugod gamit ang kanyang sibat na balot ng aswang. Sa isang mabilis na galaw, tinusok niya ang balakang ng aswang, nagsimulang umusok ang sugat nito at biglang nagliyab ang lahat. Huwag kayong titigil. Huwag bigyan ng pagkakataong makabawi, utos ni Tatay Nato habang binabantayan ang dalawang iba pang aswang na handang sumugod. Habang nakikipaglaban ang grupo, napansin ni Tatay Nato na tila kumikislap ng mas maliwanag ang kanyang itak. Nang mapansin ito ng isang mananabas, napatras ito halatang natatakot. Ang itak na yan! Ang sumpang armas! Sigaw nito habang nakatingin kay Tatay Nato. Takot kayo dito, hindi ba? Ito ang tatapos sa kasamaan nyo, hindi ba? Tanong ni Tatay Nato habang inilapit ang itak. Sumugod ang isa sa mga mananabas kay Tatay Nato. Ngunit sa isang mabilis na galaw na itaboy niya ito gamit ang kanyang itak. Nang tamaan ang balat nito, nagsimulang umusok ang katawan ng nilalang at humiyaw ito ng napakalakas. Hindi nyo ako matatalo. Kaming mga mananabas ay hindi kailanman natatalo ng tao, sigaw ng halimaw habang pinipilit bumangon mula sa kanyang sugat. Hindi ako basta tao. Ako ang tagapagmana ng anting-anting na tatapos sa lahi nyo, sagot ni Tatay Nato habang iniaangat ang kanyang itak na tila puno ng makalangit na liwanag. Habang nagaganap ang sagupaan, napansin ni Cardo na unti-unti nang dumadami ang mananabas sa paligid. Tay Nato, mukhang may paparating pang iba. Hindi natin sila kayang sabayan ng ganito, sigaw niya habang pilit na nilalabanan ng takot. Walang atrasan. Kaya natin ito, sagot ni Tatay Nato, ngunit alam niyang tumitindi na ang laban. Biglang lumipad ang isa sa mga mananabas papunta kay Luis. Ngunit bago pa ito makalapit, inihagis ni Tatay Nato ang isang buti ng banal na tubig. Nang sumabog ito sa katawan ng nilalang, parang sinisilaban ito ng apoy. Humayaw ito ng malakas bago tuluyang pumagsak. Habang abala ang grupo sa pakikipaglaban,
Napansin ni Cardo ang malaking hukay na puno ng mga buto. Tay Nato, tingin ko dito nanggagaling ang lakas nila. Kailangan nating sirain ito. Sigaw niya. Napalingon si Tatay Nato sa hukay. Tama si Cardo na ito ang kanilang kailangang targetin. Andoy, Cardo, bantayan niyo ako. Pupuntaan ko ang hukay na iyon. Utos niya. Habang papalapit si Tatay Nato sa hukay, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ng mananabas ay tila humihingi ng tulong, ngunit sa parehong oras, pinipigilan siyang lumapit. Donato, tumigil ka o mamamatay ka, bulong ng isang tinig mula sa lupa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapalaya, sagot ni Tatay Nato. Pagdating niya sa hukay, itinaas niya ang kanyang itak at sinimulang dasalan ito. Biglang kumislap ang itak at ang hukay nagsimulang umusok. Humihiyaw ang mga mananabas na parang nasusunog habang unti-unting nawawala ang kanilang lakas. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw ng pinuno ng mga mananabas. Sa huling pagkakataon, sinugod ng pinuno si Tatay Nato. Ngunit gamit ang lahat ng kanyang lakas, tinaga niya ito sa dibdib. Nagsimula itong magliyab at unti-unting naglaho kasabay ng pagsara ng hukay ng mga kaluluwa. Matapos ang laban, umupa na ang kagubatan. Ang mga natitirang mananabas ay umatras at nawala sa kadiliman. Tumayo si Tatay Nato, pawisan at sugatan, ngunit hawak pa rin ang kanyang itak. Natapos na ba ito, Tay Nato? Tanong ni Luis habang tumutulong sa kanya. Hindi pa. Babalik sila. Ngunit ngayon, alam nilang hindi basta-basta ang mga taga San Telmo, sagot niya habang tinitingnan ng itak na tila nawawala na ang liwanag nito. Sa baryo ng San Telmo, bumalik ang katahimikan matapos ang laban sa kagubatan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi dala ng kapayapaan, kundi ng matinding takot at pag-aalala. Bagamat na itaboy ang mga mananabas at nasara ang hukay ng mga kaluluwa, alam ng lahat na hindi pa tapos ang banta. Si Tatay Nato at ang kanyang grupo ay bumalik sa baryo na pagod at sugatan. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa plaza upang salubungin sila. At ang alpularyong si Aling Marta ang agad na tumingin sa kanilang mga sugat. Anong nangyari? Natapos na ba ang mga aswang? Tanong ni Aling Marta habang pinupusnasan ang sugat ni Cardo. Hindi pa, Aling Marta. Nasara namin ang hukay ng kaluluwa, ngunit alam kong babalik pa sila. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, sagot ni Tatay Nato habang hinihimas ang itak. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa baryo. Ang mga batay muling naglalaro sa kalsada at ang mga kalalakihan ay bumalik sa kanilang pangkaraniwang gawain sa bukid at dagat. Ngunit ang grupo ni Tatay Nato at nananatiling handa, palaging alerto sa posibilidad na muling pagbabalik ng mga aswang. Ang kagubatan ay parang humumpa ang galit, pero parang hindi ito natural sa kapayapaan. Parang bagyo bago ang tunay na unos, sabi ni Luis habang nagbabantay sa kampanaryo sa isang gabi. Oo, ang mga halimon na iyon ay hindi basta-bastang titigil. Bumabalik sila kapag hindi natin inaasahan, sagot ni Cardo. Isang gabi, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, muling nagising si Tatay Nato dahil sa isang kakaibang panaginip. Sa panaginip, nakita niyang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang lalaking nakatayo sa gitna ng kagubatan, hawak ang isang itak na mas maliwanag pa kaysa sa kanya. Donato, hindi pa tapos ang laban. Ang hukay ng mga kaluluwa ay hindi lamang iisa.
Marami pang iba sa malalayong bahagi ng kagubatan. Kailangan mong hanapin ang mga ito at sirain bago pa muling bumalik ang mga halimaw. Wika ng matanda. Nagising si Tatay Nato mula sa panaginip. Pawisan at tumihingal. Agad siyang tumayo at tiningnan ang kanyang itak na nakapatong sa misa. Napansin niya ang dating liwanag nito ay unti-unting bumabalik. Tama ang panaginip ko. Hindi pa tapos ang lahat. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, muling tinipon ni Tatay Nato ang kanyang grupo. Ipaniliwanag niya ang kanyang napapanaginipan at ang posibilidad na may iba pang hukay ng kaluluwa na pinagmumulan ng lakas ng mga mananabas. Kailangan nating hanapin ang mga hukay na ito at sirain bago pa muling makabawi ang mga halimaw, sabi niya. Pero Tay Nato, paano natin malalaman kung nasaan ang mga hukay? Napakalawak ng kagubatan at hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin. Tanong ni Luis. Iyon ang kailangan natin tuklasin. Ang bawat hukay ay may bantay ng mga nilalang. Kapag nalalapit tayo, nararamdaman natin ang bigat ng presensya nita. Tulad ng nararamdaman natin sa unang hukay, sagot ni Tatay Nato. Habang nag-uusap ang grupo, biglang dumating si Aling Marta, ang albularyo ng baryo. Kasama niya ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Ang lalaki matangkad, ay umanggi ang balat at may dala ring itak na puno ng mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito si Ka-Ilyas. Isa siyang mangkukulam na taga-baryo ng Alitaptap. Isa sa mga binabiyasang mandirigma laban sa mga nilalang ng dilim, pakilala ni Aling Marta. Natuntun ko ang kaguluhang dulot ng mga mananabas dito sa inyong baryo. Matagal ko nang sinusubaybayan ang lahi nilang halimaw. Alam kong hindi pa ito tapos, kaya narito ako upang tumulong, sabi ni Ka-Ilyas. Tatanggapin mo ang aming pasasalamat, Ka-Ilyas, sagot ni Tatay Nato habang inaabot ang kamay. Ngunit paano mo nalaman ang tungkol sa mga hukay? Dahil may lihim na hindi pa ninyo alam. Ang bawat hukay ng kaluluwa ay may koneksyon sa isang mas malakas na nilalang, ang punong aswang. Siya ang nagpapalakas at nagpapalaganap ng lahi ng mga mananabas. Kung hindi natin siya matutuntun, paulit-ulit lang ang mga halimaw na ito, sagot ni Ka-Ilyas. Sa tulong ni Ka-Ilyas, nagsimulang maghanda ang grupo para sa mas malalim na misyon. Tinuruan sila ni Ka-Ilyas ng iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga simpleng armas ay hindi sapat. Kailangan nating palakasin ang ating mga sandata gamit ang sinaunang ritual. Isang gabi, nagtipon-tipon ang grupo sa gitna ng baryo. Si Ka-Ilyas at Aling Marta ang nangunguna sa ritual. Inilubog nila ang mga itak, pana at sibat sa isang timba ng tubig na hinaluan ng langis ng niyog, bawang at mga durog na dahon ng sampung. Habang dinadasalan ang mga armas, tila nagkaroon ng mga ito ng kakaibang kislap na parang humihinga. Ngayon, handa na kayo. Ngunit tandaan ninyo, ang labanang ito ay hindi lamang pisikal. Ang inyong pananalig ang magiging sandata nyo laban sa dilim. Kinabukasan, nagsimula na ang grupo sa kanilang unang misyon. Ang hanapin ng ikalawang hukay ng kaluluwa. Sa tulong ni Ka-Ilyas, nahanap nilang isang bahagi ng kagubatan na tila balot ng malalim na kadiliman. Dito tayo magsisimula, sabi ni Ka-Ilyas habang itinuturo ang isang malaking puno ng baliti na mas malaki pa kaysa sa unang nakita nila. Habang papalapit sila, biglang sumigaw ang isang masangsang na amoy. Lumitaw mula sa likod ang mga puno ang isang bagong uri ng halimaw, mas malalaki, mas mabilis at mas mapanganib.
Nagpapadala na ng mas malalakas na bantay ang punong aswang, sabi ni Ka Ilyas. Ito na ang simula ng mas mabigat na laban at muli nagsimula ang madugong sagupaan. Ang hangin sa kagubatan ay tila huminto habang naglalakad ang grupo ni na Tatay Nato papalapit sa puno ng balete. Ang kadiliman sa paligid ay parang buhay, bumubulong sa kanilang mga tainga ng mga hindi maintindihang salita. Ang amoy ng nabubulok na laman ay mas lalong tumindi habang lumalapit sila sa isang nakatago at napakadilim na bahagi ng gubat. Ang hukay ay malapit na, ngunit ang mga bantay nito ay mas malalakas kaysa sa una nating hinarap, sabi ni Ka Ilyas habang hawak ang kanyang itak na kumikislap ng nakakaibang liwanag. Maganda kayo, sabi ni Tatay Nato sa grupo. Huwag tayong mawawalan ng focus. Habang nararamdaman niyong bumibigat ang hangin, ibig sabihin malapit ng mga halimaw. Habang naglalakad sila sa ilalim ng lilim ng balete, biglang sumingaw mula sa lupa ang makapal na ulap. Kasabay nito, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Ang halimaw ay may 6 na braso at ang bawat isa ay may hawak na matatalim na armas na parang karit. Ang mga mata nito ay kasing pula ng dugo at ang katawan nito ay balot ng mga matutulis na tinik. Isang salinpuksa. Isa itong mas mataas na uri ng mananabas. Kaya nating magpalit ng anyo at magpalinlang sa mga kalaban, sigaw ni Ka Ilyas. Paano natin tatalunin iyan? Tanong ni Cardo halatang nahinginig sa takot. Pananampalataya at tapang. Alam nyo na ang gagawin, protektahan ng isa't isa, sagot ni Tatay Nato. Agad na umikot si Luis sa kanan habang nakahanda ang kanyang pana. Pinakuwalan niya ang isang palasong binabad sa asin at pawang, ngunit bago pa ito tumama, biglang naglaho ang salinpusa at lumitaw sa likuran ni Luis. Luis, sa likod mo! Sigaw ni Cardo habang tumatakbo upang tumulong. Naiwasan ni Luis ang unang atake ng halimaw, ngunit tumama ang isang braso nito sa kanyang balikat. Napasigaw si Luis sa sakit, ngunit bago pa makadagdag ng pinsala ang halimaw, si Ka Ilyas ay sumugod at ginamit ito ng isang dasal na pumigil sa kilos nito. Ngayon na! Sigaw ni Ka Ilyas. Sumugod si Tatay Nato at tinaga ang salinpusa gamit ang kanyang itak. Tumama ito sa dibdib ng halimaw at ang katawan nito ay biglang nagliyab. Humiyaw ang halimaw bago ito tuluyang naglaho na iwan ng abo sa lupa. Isa pa lang yan, sabi ni Ka Ilyas habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Mas marami pang naghihintay sa atin. Nagpatuloy ang grupo hanggang sa narating nila ang isang malaking hukay sa ilalim ng puno ng balete. Ang hukay ay mas malalim kaysa sa una nilang nakita at mas malakas ang masangsang na amoy na nagmumula rito. Sa paligid ng hukay may mga kalansay at mga gamit na tila pag-aari ng mga dating biktima. Kailangan nating sirain ito bago pa nila tayo maabutan, sabi ni Tatay Nato. Hindi ganong kadali. May bantay pa ito. Ang mas malakas na halimaw ang magtatanggol dito, sabi ni Ka Ilyas habang tinitingnan ang hukay. At parang tugon sa sinabi ni Ka Ilyas, biglang lumindol at nagsimula ang lupa sa paligid ng hukay na bumuka. Mula sa kailaliman, lumitaw ang isang dambuhalang mananabas. Ang nilalang na ito ay may 4 na pakpak, matutulis na mga pangil at mga matang tila nag-aapoy sa galit. Ang agawi! Siya ang tagapagbantay ng hukay na ito. Isa sa mga pinakamatitibay na alagad ng punong aswang. Agad na umatake ang agawi. Mabilis na sumugod kay Tatay Nato gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit tanda si Tatay Nato gamit ang kanyang itak. Sinalubong niya ang atake ng halimaw at tinaboy ito. Mag-ingat kayo. Napakabilis nito, sigaw ni Tatay Nato habang pilit na iniiwasan ang sunod-sunod na atake ng halimaw. Si Luis at Cardo ay sumugod sa magkabilang panig, ngunit ang agawi ay tila alam ang bawat kilos nito.
Gamit ang kanyang pakpak, pinalipad nito ang alikabok na halos makabulag sa kanila. Hindi tayo mananalo sa Brute Frost. Kailangan nating sirain ang koneksyon nito sa hukay. Sigaw ni Kaelyas. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Cardo habang pilit na iniiwasan ang mga atake ng halimaw. Ang halimaw na ito ay nakakakuha ng lakas mula sa hukay. Kung maaalis natin ang kontrol ng hukay, mahihina siya. Paliwanag ni Kaelyas. Si Tatay Nato sa kabila ng kanyang sugat at pagod ay sumigaw sa grupo. Loes, Cardo, bantayan niyo ako. Pupuntahan ko ang hukay. Habang si Kaelyas at ang iba pa ay nakikipaglaban sa agawi, sinubukan ni Tatay Nato na lapitan ang hukay. Nang marating niya ito, itinaas niya ang kanyang itak at sinimulang dasalan ito. Sa ngalan ng liwanag, sirain mo ang kadilimang ito. Sigaw niya habang tinataga ang gilid ng hukay. Biglang umalingongo ang isang malakas na sigaw mula sa hukay. Ang mga nilalang na nasa loob nito ay tila naglaho. At ang paligid ay biglang lumiwanag. Hindi maaari, sigaw ng agawi habang unti-unting nawawala ang apoy sa kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Tatay Nato ang lahat ng kanyang lakas upang patayin ang agawi. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ito sa liig gamit ang kanyang itak. Ang halimaw ay humiyaw ng napakalakas bago tuluyang naglaho kasabay ng pagsasara ng hukay. Humupa ang lahat at ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Ngunit alam nilang ito ay panandalian lamang. Dalawang natapos natin. Ngunit marami pang naghihintay. At habang papalapit tayo sa punong aswang, mas titindi ang mga halimaw na haharapin natin. Hindi tayo susuko. Para sa baryo at para sa lahat ng biktima nila, tatapusin natin ito. Matapos ang tagumpay laban sa agawi at ang pagsasara ng ikalawang hukay, bumalik ang grupo ni Tatay Nato sa baryo ng San Telmo. Ngunit kahit pansamantalang katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid, alam nilang mas malalaki at mas mapanganib na laban ang naghihintay sa kanila. Ang baryo ay tila nag-iba. Ang mga tao ay tahimik na gumagawa ng kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit makikita sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalala. Ang kagubatan na nakapaligid sa baryo ay mistulang mas makapal ang dilim kahit sa araw. Sa kagalit na gabi, habang nagkukumpuni si Tatay Nato ng kanyang itak, biglang dumating si Aling Marta na humahangos. Nato, may kakaibang nangyari sa kagubatan. Anong ibig mong sabihin, Marta? May nakita akong itim na anino sa gilid ng gubat. Wala itong anyo, pero naramdaman kong pinagmamasdan tayo. Parang isang nilalang na mas malakas kaysa sa mga mananabas na hinarap natin. Nagtipon ang grupo sa tahanan ni Aling Marta upang alamin ang pangyayari. Doon ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga aninong nakita niya. Ang itim na anino ay isang anino ng punong aswang. Isa itong nagpagpapakita ng lakas ng punong aswang na nagmamatsyag sa ating bawat kilos. Hindi ito isang ordinaryong nilalang. Isa itong tanda na nalalaman nila ang ginagawa natin. Kung ganon, hindi na tayo ligtas dito sa baryo. Ang anino ang paraan upang ang paraan ng punong aswang para malaman ang ating susunod na hakbang. Kailangan nating gumawa ng paraan para protektahan ang mga tao. Paano nating lalabanan ang isang bagay na hindi natin makita? Tanong ni Cardo, bakas ang kaba sa kanyang boses. Tanging liwanag lamang makakatalo sa dilim. At tanging dasal at matibay ang pananalig ang magpapalagas sa atin. Sagot ni Kaelyas. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa gitnang plaza. Si Kaelyas at Aling Marta ang nanguna sa isang ritual upang palakasin ang depensa ng baryo laban sa itim na anino. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang mga anting-anting at alay
habang ang iba naman ay nagdala ng mga kandila na inalay sa altar. Ang liwanag ay ang ating panangga. Kahit gaano kalakas ang dilim, hindi ito magtatagumpay kung buo ang ating pananalig, sabi ni Caillas habang nag-aalay ng dasal. Habang nagaganap ang ritual, biglang dumilib ang kalangitan. Kahit na tanghaling tapat pa lamang, lumitaw sa gilid ng baryo ang isang higanting anino na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Ang hugis nito ay parang halimaw na may mahahabang galamay at ang mga mata nito ay nagbabaga sa pula. Dumating na siya, sigaw ni Luis habang tinuturo ang halimaw. Ang itim na anino ay dahang-dahang lumapit sa baryo. Kahit wala itong katawan, ramdam ng lahat ang bigat ng presensya nito. Ang hangin ay tila pumipigil sa kanilang paghinga at ang lupa ay yumanig sa bawat galaw nito. Tayo ang magiging harang, sigaw ni Tatay Nato habang itinaas ang kanyang itak. Protektahan ang baryo kahit anong mangyari. Sumugod ang grupo ni Tatay Nato upang salubungin ang anino. Ngunit kahit anong tagang gawin nila, tila hindi tinatabla ng nilalang. Ang kanilang mga armas ay dumaan lamang sa katawan nito na parang usok. Hindi gumagana ang mga itak natin, sigaw ni Cardo. Dahil hindi ito isang pisikal na nilalang. Kailangan natin gawing mas makapangyarihan ang ating liwanag, sagot ni Caillas. Agad na inutusan ni Caillas ang mga tao sa baryo na magtipon-tipon sa plaza at magsindi ng mga kandila habang ang lahat ay nag-aalay ng dasal. Biglang kumislap ang itak ni Tatay Nato na tila lumalaban sa dilim. Gamitin mo ang liwanag ng iyong itak, Nato. Iyon ang magtatabot sa kanya, sigaw ni Caillas. Sa huling pagkakataon, sumugod si Tatay Nato sa puso ng anino gamit ang lahat ng kanyang lakas. Itinaas niya ang kanyang itak na puno ng liwanag at tinaga sa gitna ng nilalang. Isang nakakabinging sigaw ang narinig mula sa anino. Bago ito unti-unting naglaho kasabay nito, bumalik ang liwanag sa baryo at ang madilim na ulap na bumabalot dito ay tuluyang naglaho. Huwag kayong magpakampante. Ito ay isang babala lamang mula sa punong aswang. Ang tunay na laban ay paparating pa lang. Habang nagpapahinga ang grupo, biglang lumapit si Aling Marta kay Tatay Nato. Nato, may nakita akong simbolo sa likod ng balite. Isa itong marka na nagsasabi ang susunod na hukay ay mas malapit sa baryo kaysa sa iniisip natin. Hindi na tayo maaaring magpatumpik-tumpik pa. Kailangan nating mahanap at masara ang lahat ng hukay bago pa tuluyang makabawi ang punong aswang. Sa kabila ng kanilang pagod, naghanda ang grupo para sa mas mabigat na laban na naghihintay sa kanila. Ang kanilang tapang at pagkakaisa ang magiging sandata laban sa paparating ng dilim. Matapos ang laban sa itim na anino, nagpasya ang grupo ni Tatay Nato na simulan agad ang paghahanap sa susunod na hukay. Ang mga salaysay ni Aling Marta ukol sa simbolo sa likod ng baliti ay nagbigay ng palatandaan kung saan maaaring matagpuan ang ikatlong hukay. Ang hukay na ito ay ayon sa mga nakaukit na simbolo ay matatagpuan malapit sa isang lumang kapilya sa gitna ng gubat. Isa itong lugar na matagal nang ibinando na pinaniniwala ang pugad ng mga aswang. Ngunit higit sa kanilang lakas at armas, alam nilang tunay na hamon sa hukay na ito ang pagsubok ng kanilang pananampalataya. Naglakbay ang grupo kinaumagahan, bitbit ang mga anting-anting, itak at dasal habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa kagubatan. Unti-unting nagiging kakaibang paligid. Ang mga puno ay tila yumuko upang harangan ang kanilang daraanan at ang mga baging ay gumagapang na parang may sariling buhay. Ang daan ay gumagalaw. Ito ang mga panlilinlang ng mga halimaw upang patayin ang ating loob. Walang ibang paraan kundi sumulong. Ang ating lakas ay hindi lamang nasa ating mga sandata. Narito ito. Tinuro niya ang kanyang dibdib, ang puso niyang puno ng tapang at pananalig. Sa wakas, narating nila ang isang malawak na clearing. Sa gitna nito naroon ang kapilyang tinutukoy sa mga simbolo.
Sira-sira at lumang istruktura na balot na makakapal na baging at puno ng amak. Ang mataas na kampanaryo nito ay mistulang nakatingin sa kanila. Nakakapangilabot ang presensya nito. Dito mismo ang susunod na hukay. Ngunit bago natin ito maisara, kailangan nating harapin ang mga bantay nito. Biglang lumamig ang hangin at isang malalim na tinig ang nagmula sa loob ng kapilya. Mga mortal, anong ginagawa niyo sa teritoryo ng aking mga alagad? Ang tinig ay malutong at malagim, nagpapakilalang mula ito sa isang nilalang na hindi ordinaryo. Mula sa loob ng kapilya, unti-unting lumitaw ang dalawang halimaw, ang magkapatid na manananggal at tagapagbantay. Ang kanilang anyo ay halos magkapareho. Mahaba ang kanilang mga kuko, may pakpak ng paniki at nagbabaga ang mga mata. Ang isa ay may hawak na malaking itak na may mga ukit ng sumpa, habang ang isa naman ay may dalang tanikala na tila kumikislap sa bawat galaw. Maganda kayo, sigaw ni Tatay Nato habang itinaas ang kanyang itak. Ang unang manananggal, si Salmora, ang siyang sumugod sa grupo. Napakabilis nito at bago pa man makapag-react si Luis, nasugatan na ang kanyang braso ng malalim na hiwa. Huwag kang magmadali, Luis. Ang bilis nila ay panlilin lang. Sundan mo ang ritmo nila. Sumugod si Cardo upang protektahan si Luis. Ngunit bago niya may abot sa Salmora, ang tanikala ng pangalawang manananggal, si Galora, ay sumaklot sa kanyang mga paa at hinila siya papunta sa gitna ng kapilya. Hindi mo kami matatalo, sigaw ni Galora habang tinatawanan si Cardo. Ngunit bago pa siya makapagbigay ng huling atake, sumulpot si Tatay Nato at tinaga ang tanikala. Ang liwanag mula sa kanyang itak ay nagdulot ng malalim na sugat kay Galora, dahilan upang umatras ito. Magkaisa tayo. Hindi natin sila matatalo kung kanya-kanya ang ating kilos, sigaw ni Tatay Nato. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang nagsimulang manginig ang lupa sa paligid. Mula sa altar ng kapilya, lumitaw ang isang malaking hukay na puno ng pagliliyab na apoy. Sa loob nito ay naroon ang mga nilalang na tila nagmamasid at naghihintay ng kanilang pagkakataon. Ang hukay nagbukas na. Kung hindi natin ito may sasara, mas marami pang halimaw ang lalabas. Si Luis kahit sugatan ay tumayo at pinakawalan ng isang palasong may bawang papunta kay Salmora. Tumama ito sa balikat ng halimaw, dahilan upang humiyaw ito sa sakit. Hindi ko kaya hayaang magtagumpay, sigaw ni Salmora habang sinugod si Luis. Ngunit bago siya makalapit, sinalubong siya ni Tatay Nato ng isang mabilis na taga sa dibdib. Napasigaw si Salmora at tuluyang naglaho, na iwan ang abo sa hangin. Samantala si Cardo naman ay muling sumugod kay Galgora, ngunit hindi para labanan ito sa lakas. Sa halip, ginamit niya ang dasal na itinuro ni Caillas upang gawing mahina ang tanikala ng halimaw. Nang tuluyang itong matanggal, nawala ng sandata si Galora. Ito na ang katapusan mo, sigaw ni Tatay Nato habang binigkas ang isang panalangin at tinaga si Galora sa ulo. Tuluyang pumagsak ang halimaw at ang katawan nito ay naglaho sa dilim. Habang naglaho ang mga bantay, lumuhod si Caillas sa harap ng altar at sinimula ng ritual upang isara ang hukay. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pananampalataya habang binibigkas ang dasal. Sa ngalan ng liwanag, isinasasara ko ang lagusan ng kadiliman, na hindi na muling makakalabas ang kasamaan mula rito. Habang binibigkas ang dasal, nagkaroon ng malakas ang pagyanig. Unti-unting nagsara ang hukay at ang apoy mula rito ay naglaho sa wakas. Ang ikatlong hukay ay tuluyang nagsara. Matapos ang laban, nagtipon-tipon ang grupo sa labas ng kapilya upang magpahinga. Ngunit kahit na naabot nilang tagumpay, ramdam pa rin nila ang bigat ng kanilang misyon. Tatatlo na lang ang natitirang hukay. Ngunit habang papalapit tayo sa punong aswang, mas lalong titindi ang ating mga kalaban. Hindi na tayo orong.
Ang bawat laban ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao sa baryo. Tapos na ang dilim sa kapilyang ito, ngunit ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Matapos nilang may sarang ang ikatlong hukay, ramdam ng grupo ni Tatay Nato ang lalong pagbigat ng kanilang misyon. Ang bawat hukay na kanilang sinasara ay nagpapalakas ng galit ng punong aswang at ang bawat laban ay nagiging mas mapanganib. Ngayon, tinuturo ng kanilang mga anting-anting at dasal na ang ikaapat na hukay ay matatagpuan sa pinakamatinding bahagi ng kagubatan, ang tinatawag nila Pugad ng Kadiliman. Ito ang lugar na hindi pinupunta ng sinuman kahit ng mga matatapang na mga ngaso. Paniniwalaang ito ang pinakasinaunang pugad ng mga aswang, kung saan nagmumula ang kanilang pinakamalakas na lagad. Wakas,